nakakarinig. Ayun. Itong mga ito, walang pananampalataya. Ito lang ang meron. Yung nahasik sa mabuting lupa. Kaya pala ganun ang paraan ng pangangaral ng ating Panginoong Yesus. Nakita niya yung mga audience niya, may ganito palang klase, ang titigas ng loob niyo. Kayong mga Pariseo kayo, nagbabasa pa naman kayo ng Bible. Pero ang gusto niyo, pumatay. Papatayin niyo ako dahil nangangaral ako. Ganun ba ang nasa Diyos, pumapatay ng tao? Diba? For we also have had the gospel preached to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith. Hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos ang walang pananampalataya. Dapat may pananampalataya, Hebrews 11:6. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if, diba sabi ganyan, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral, maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang paguluhan. Diba? If you hold fast the word I preach to you, unless you believe in vain. May ganun pala. Tinuturo ng Bible, magpatawad. Ayaw niya magpatawad. Tinuturo ng Bible, huwag ka magnakaw. Nagnanakaw siya. Tinuturo ng Bible, huwag mong gagawa ng masama yung kapwa mo, ginagawa niya ng masama. Diba? Hindi nila sinusunod. May sarili silang paniniwala. Ganun yung mga Pariseo. Meron silang sariling prinsipyo. Ang Panginoon nila, si Moses. Kaya anong mangaral ng ating Panginoong Yesus? Nagagalit ang mga Pariseo dahil masakit yung naririnig nila. Gusto nila patayin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. For this reason, we also constantly thank God that when we received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but for what it really is, the word of God which also performs its work in you who believe. Gumagawa yan. Yung salita ng Diyos, gumagawa. Kaya naipapangaral sa iba. Yun ang obligasyon nating mga Kristiyano na ipangaral din sa iba. Yung salitang ating napakinggan. Kaya sinabi na ipangaral sa lahat ng kinapal. Ang mga anak ng Diyos nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Ito yung, diba? Nakikinig, oo, pero hindi naiintindihan. Nakatingin, hindi naman niya naiintindihan. Ito yung mga ito sinasabi ko. Kaya kayo nagkakaganyan, gusto ninyo akong patay dahil hindi kayo sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ito yun, nakikinig ng salita ng Diyos. Salita ito. Pag sinabi niya kung ano yung nandito, yun yung ating ginagawa. Diba? Nakikinig tayo sa ating Panginoon. Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Sakit nun, di ba? May mga ganito palang mga tao na kahit pangaralan mo yung pangaralan, matigas ang puso. In Matthew 13, we have 8 parables. 6 begin with a phrase, the kingdom of heaven is like. The first one doesn't begin that way, but we know it is about the kingdom from its explanation in chapter 30, verse 19. Ang dami nito. May 4 na linggo tayo. 3 na lang pala. Sa susunod na linggo, yung isang parable naman na ang title ay The Parable of the Weeds sa tribuhan. Ano naman ang meron doon? Tingnan natin sa susunod na linggo. Kung kayo ma-absent. Ayan, yung The Sower and the Soil, chapter 13, verse 1-9. Ang dami niya, no? Meron pa diyang mga the hidden treasure, the costly fur, the dragnet, yung lambat, the householder. Ano yung mga yan? Yun, kaya sunod-sunod na parable yan kasi pagtapos ng pangangaral ng ating Panginoong Yesus ng isang parable, nandiyan na naman yung mga Pariseo. Nakasunod na naman. Talagang ginagalit kami nitong mga ano na to. Ano kaya yung pinangangaral niya tungkol sa amin? The sower and the soils, the beginning of the kingdom. Jesus ends this parable with a statement, he who has ears, let him hear. Kaya ang sabi niya doon sa verse 39, ang may pakinig, makinig. Ibig sabihin, unawain nung nakikinig. Ang ibig sabihin ito. Gets na nila yun. Yun pala yun. Nung ipinaliwanag. Dahil alam ng mga alagad na nandun nga yung mga matitigas ang puso ng mga Pariseo. It is a broad parable. A man went out to sow grain.
The man represents God, and the seed is His message. Just as a planted seed starts to grow, the Word of God starts to deepen and grow within a person. Tumatama yan sa puso. Ano po? Diyan nagbubunga yung ating mga pananampalataya. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso sa katotohanan. Dahil hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. The truth cannot be understood by a hardened heart. Diba? Ang dami nito ngayon na pinapapaniwala yung mga sarili nila sa isang bagay naman. No, naghalimbawa na tayo kanina. Huwag natin pipigilan yung katotohanan dahil ito lang yung may kakayahan na magpaunawa sa atin kasi salita nga ng Diyos eh. Ano? Hindi natin matututulan ang katotohanan na nakasulat dito. Nangyayari ito sa ilang mga Kristiyano na gumagawa ng mali pero tama pa rin sa sarili nilang pagkaunawa. God is love naman daw, kaya mauunawaan na ng Diyos yun. Basta masaya ka, okay na yun. Maraming mga ganyan tayong kapatiran, no? Na simba ng simba, hindi naman natututo. Simba ng simba, tumataya sa luto. Ano naman gagawin mo pag nanalo ka? Magbibigay ako sa church. Sus. Simba ng simba, hindi naman bago yung ugali. Simba ng simba, naniniwala sa mga nuno sa punso. Eh, huwag na kayo magsimba. Diba? Eh, sarili pala kayong paniniwala eh. Tingnan ko manaligtas kayong paniniwala niyo. Kahit ano ang marinig nila sa salita ng Diyos, hindi nila ito tinatanggap. Kita mo, may mga ganyan pala. Dahil nananatili silang bingi sa katotohanan. Ito, may sinasabi nito. Ayaw nilang paniwalaan niya. Mas maniniwala sila doon sa mga kwento ng iba. Sila'y bulag sa pagkaunawa, kaya tumitigas lalo ang kanilang mga kalooban hanggang umalis sa pananampalataya. Ayun ang pangalawa, umalis yun. Diba? Nagiging manhid sa paggawa ng kamalian at tinatanggap sa kanilang mga sarili na ito ay tama. Kaya may mga taong, hindi ko nilalahat po ano, may mga taong kaya hindi makasimbe. May ginagawa ka sa sarili mong kababuyan. May ginagawa ka sa sarili mong kasamaan. Lalo na yung mga tumatayo dito. Kaya hindi kayo makapagturo. Yan, yung iba. May ginagawa kayong masama, ano? Paglinggo, babanal nyo. Monday to Saturday, luka-luka, luko-luko. Diba? Ganun ba yun? Hindi tama yun. Nagugulo yung salita, oh. Kita natin. Dumating si Satanas, inagaw. Nalibang sa mga kayamanan niya, tuwan-tuwa. Diba? Inipon ang inipon. O, ito mo nga. Ayan, oh. Kayo po ang makakaano nito eh. Makakaano sa sarili natin. Hindi ko naman kayo kilala. Hindi naman tayo makakapag-husga. Ang mga puso ng tao na inihahalimbawa sa paksa na ito ay hindi nakakaramdam ng kahihiyan. Yung tatlo, wala nang respeto sa Diyos, bagamat palaging nakikinig ng salita ng Diyos at lagi pang nagsisimba. Ito, yung mga maiinit ng una. Di ba? Biglang nawala. May mga ganitong talata sa Bible, konti na lang po. Na laging nagsisipag-aral. Kita mo nga. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa man hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kasi para sa kanilang sarili, sila yung magagaling. Hindi magaling ang salita ng Diyos. Pero lagi nagsisimba yan. Hindi kayang sawayin. Walang bisa yung salita ng Diyos sa kanila. May mga sariling prinsipyo at paniniwala. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ayaw umabot. No? Ayaw umabot ng karunungan sa kanila. Pero palagi silang nagbabasa at nagsisimba. Sana hindi po tayo gano'n. Ano po? Sana nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ina-apply natin sa sarili natin, pagtapos ng mga paksa. Binasa ito ni Brother Willard, binasa ito ni Brother Nelson, binasa ito ni Brother ganito. Sana maalala nyo kami. No? Maalala natin yung mga paksa na yan. Walang magaling na paksa sa mga taong ayaw makinig. Yun ang magiging kahihintulutan ng mga taong ito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito mga kapatid. At nawa ang mga salita na ito na ating napakinggan
ay nagkasya sa ating mga puso't isipan. Ano po? Bible study ito na may halong sermon na konti. Ano po? Kasi mas gusto ko yung mix na pagtuturo, hindi naka-stick sa isa lang. Sana po naunawahan ninyong lahat, mga kapatid, ang manghahasik na ito na ipinaliliwanag natin sa umagang ito, na ang binhi, kagaya niyan. Naghasik din ako ng binhi sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sana magkasya ito sa inyong mga puso't isipan. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Dumako na po tayo sa pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa sarap.